Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Papuri, pasasalamat sa iyong banal na pangalan, ang aming pinaaabot sa umagang ito. O Diyos Ama, kami po ay nananalangin at tumihiling na sana ay samahan kami ng iyong anak na si Jesus sa aming pagninilay, pakikinig ng mabuting balita na binibigay niya sa amin araw-araw. Samahan nawa kami ng iyong Espiritu, ng banal na Espiritu, o Diyos, upang kami ay matanglawan, maliwanagan sa aming mga gagawin sa susunod na mga araw, alinsunod sa iyong utos, sa iyong kabutihan, at sa iyong mga aral. Hinihiling namin ito, Ama, kay San Jesus naming Panginoon at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mga minamahal ko mga kaibigan. Linggo na naman pong muli. Hayaan niyo pong samahan ko kayo sa pagninilay, pakikinig ng banal na salita ng Diyos na ihahatid sa atin ng banal na simbahan sa linggong ito. Buksan natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating pagkatao, at ang ating kaluluwa ay maging handa sa pagtanggap sa Kanya, sa pagsisimba, sa banal na Eucharistia, na kung saan tinatanggap natin si Jesus, ang Kanyang katawan at dugo. Halina, samahan niyo po akong muli. Tayo ay makinig at mag-aral ng pagnilayan natin ang banal na salita ng Diyos. Ang gospel po natin ngayon ay Matthew 25 verses 31 to 46. Pinagdiriwang po natin ang isa sa napakalaking selebrasyon ng simbahan katolika, ng liturhiya, ng simbahan katolika. Matatandaan po natin, pag tuwing sasapit ang kapistahan ng Kristong Hari, dito nagsasara ang kalendaryo ng liturhiya sapagkat ito ang hudyat na papasok tayo sa panibagong kalendaryo ng liturhiya pagdating ng Adbyento. So ngayon po ay nagsa-celebrate tayo ng solemnity ng Christ the King. Pakinggan po natin ang gospel. When the Son of Man comes in his glory with all his angels, he will sit on the throne of glory. All the nations will be brought before him, and as a shepherd separates the sheep from the goats, so will he divide them, placing the sheep on his right and the goats on his left. The king will say to those on his right, "Come, blessed of my Father, take possession of the kingdom prepared for you from the beginning of the world. For I was hungry, and you fed me. I was thirsty, and you gave me to drink. I was a stranger, and you welcomed me into your house. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to see me." Then the upright will ask him, "Lord, when did we see you hungry and give you food, thirsty and give you drink, or a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you sick or in prison, or go to see you?" The king will answer, "Truly I say to you, whenever you did this to one of the least of my brothers, you did it to me." Then he will say to those on his left, "Go away from me, you cursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you did not give me food to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not welcome me into your house. I was naked, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not visit me." They too will ask, "Lord, when did we see you hungry or thirsty, naked or stranger, sick or in prison, and did not help you?"
The king will answer them, "Truly I say to you, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do it to me." And they will go into the eternal punishment, but the just to eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang kapistahan po at pagdiriwang natin ng Kristong Hari, ito ay hudyat na papasok na tayo, hudyat ng katapusan ng liturhiya ng kalendaryo ng simbahan at hudyat ng pagpasok ng Adbyento. Subalit, dapat po din natin tandaan na ang pagdiriwang natin ng Kristong Hari, ito ay pagpapatibay at pagpapalalim kung sino at ano si Kristo sa buhay pananampalataya nating lahat. Siya bilang itinalaga ng Diyos Ama na naging na sa lahat ng kanyang ginawa, misyon dito sa mundo, ay napagtagumpayan niya ang lahat ng mga ibinilin ng Ama sa kanya. Kung kaya sa pamamagitan ng lahat ng kanyang binuo, tinapos at ginawa dito sa sanlibutan, siya ay hinihirang na hari, hari ng santinakpan, sapagkat siya ay hari na mga hari na sinasabi natin. At ito ay pinagtitibay natin ngayon sa ating pagdiriwang ng ating linggo ng Kristong Hari na sinasabi natin. Mga kaibigan, kung titignan natin, parang napakadali na sabihin na si Kristo na maging hari ng ating buhay, ng ating pagkatao. Subalit, dapat natin din tignan na ang pagiging hari ni Kristo sa buhay natin ay may nakapaloob o kaakibat na hamon sa bawat isa sa atin. May kaakibat na responsibilidad, may kaakibat na pagkilos at pagsasabuhay, sapagkat mawawala ng saysay ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Diyos. At ito ay napagtagumpayan at siya ngayon ay niluluklok ng Ama bilang hari ng santinakpan. Kung hindi rin naman natin ito titignan at isasabuhay kung sino at ano ang pagiging hari ng Diyos sa ating lahat. At alam po natin na ang pagiging hari ni Kristo ay hindi sa pamamagitan ng karangyaan ng mundo. Ang pagiging hari ni Kristo ay hindi sa pamamagitan ng yaman, ng pangalan, ng popularidad, at kapangyarihan nung siya ay nasa mundo. Sa halip, ang pagiging hari ni Kristo ay tumutugon sa kanyang pagiging hari sa puso ng mga mahihirap, hari sa puso ng mga makatao, makadiyos, paghahari sa puso ng mga taong bukas ang kanilang sarili upang tanggapin at kilalanin si Kristo na siyang magiging gabay ng kanilang buhay habang sila ay nandito sa mundo hanggang sila ay makarating sa buhay na walang hanggan. Paghahari na ibinibigay sa pamamagitan ng pakikipagkapwa, paghahari na ibinibigay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pamamagitan ng pagkilala ng ating kahinaan, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating sarili, ng ating kakayahan, ng ating yaman, ng ating talinos sa iba. Sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi sa ebanghelyo natin ngayon, anuman ang mga ginagawa natin sa mga mahihirap at mga aba dito sa mundo ay ginagawa natin sa Kanya. Tayo ay bumisita sa mga may sakit, bisitahin ang mga nasa kulungan, bigyan ng pagkain ang mga mahihirap, bigyang katarungan ang mga naapi, at ipagtanggol ang mga taong inaapi sa pamamagitan ng Diyos o sa pangalan ng Diyos. Ito ay isang matibay na pagpapakita na tayo ay pinaghaharian ng Diyos at tayo ay makararating sa buhay na walang hanggan. Alam po nating lahat, hindi po ganun kadali, hindi ganun kasimple, sapagkat sa mundo na ating ginagalawan, sa mundo na ating kinabibilangan, ay nariyan ang napakaraming tukso, nariyan ang napakaraming mga balakid o sagabal
na humihila sa atin pababa at naghihiwalay sa atin sa mga taong nagpupumilit at nagsusumikap na magbalik loob sa ating Panginoon. Huwag na po tayong lumayo sa komunidad, sa samahan nating kinabibilangan, bagamat tayo ay lahat nagsasabing naglilingkod sa Diyos. Subalit ikaw mismo ay makikita mo at mararanasan mo na may kapwa ka naglilingkod na nagpapaimbabaw, na nagpapakitang tao lamang, at may mga kapwa lingkod tayo na ginagamit ang pangalan ng simbahan, ginagamit ang kanilang mga posisyon sa loob ng simbahan upang magkamkam, upang lalong maging mapag-imbot at maging makasarili. Ang mga taong ito ay alam natin na hindi makararating sa paghahari ng ating Panginoon. Ang sino man na makararating sa buhay na walang hanggan ay ang tumatanggap kay Kristo bilang hari ng kanyang puso, ng kanyang pagkatao at ng kanyang kaluluwa. Paghahari na kinapapalooban ng kababaan ng loob, ng pangunawa, paghahari na may kaakibat na pagpapatawad at paghingi ng tawad. Paghahari na may kasamang pagbibigay at pagbabahagi ng yaman na ibinigay sa atin o pinagagamit sa atin ng Diyos, ng ating talino, ng ating husay. Lagi po nating tatandaan, kung tayo ay nagbabahagi at ginagamit ang pangalan ng Diyos, sumbalit naroon sa atin ang pagmamagaling, pagmamayabang, ang kataasan at wala man lamang pagpapakumbaba sa mga pagkakamali nating nagagawa at pagtanggap sa mga bagay na ito, hindi tayo pinaghaharian ng Diyos. Ano ba ang mas mahalaga? Ang sasabihin ng mga tao, ang nililinis natin ang ating sarili, ang ating pangalan dito sa mundo, sa gitna ng mga marumi nating mga galawan, ng mga marumi at hindi tama nating paglilingkod. Ano ba ang mas mahalaga? Ito ba o yung nililinis natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa harap ng Panginoon, sa harap ng Diyos, sapagkat siya ang nakababatid ng ating mga pagkukulang, ng ating mga kahinaan. Maging malinis man tayo dito sa mundo, maging malinis man ang ating pangalan, maging mayaman man tayo, marami man tayong pera, subalit kung ang ating puso, ang ating kalooban ay punong-puno, ng sama ng loob, ng puot, ng yabang, ng pagmamalaki, pagiging makasarili, hindi tayo paghaharian ng ating Panginoon. Naalala niyo po yung ebanghelyo ng mga nakaraang linggo lamang patungkol dun sa mga bridesmaids, na merong mga bridesmaids na bumaba pa sa kabayanan para bumili ng kanilang gaas para pampadagdag sa kanilang ilawan sapagkat mamamatay na yung kanilang torch o yung kanilang sulo. Ngayon pagdating nila doon sa pintuan na kung saan ay ang handaan ay magaganap sa loob nito, sarado na ang pintuan, sila ay kumakatok at hindi na sila pinagbuksan sapagkat hindi sila handa, hindi sila umaantabay ng buong buo at ng meron tinatawag na kumpleto na mga kagamitan. Kaya hindi na sila nakapasok. Subalit, tandaan po natin, sila rin ay tumatawag sa Panginoon. Sila din ay naglilingkod sa Diyos. Sila rin ay naghihintay at naging sa isang banda ay naging handa rin sa pagdating ng ating Panginoon. Subalit kinulang ang kanilang mga kagamitan, kaya hindi na sila nakapasok. Ganon din ang ebanghelyo natin ngayon ay para bang idinudugtong sa ganong paraan. Gaano man ang pagkakilala natin, gaano man ang pagtanggap natin, gaano man ang pagsigaw natin na meron tayong Diyos, na meron tayong Panginoon, na meron tayong Jesus, meron tayong kinaanibang mga organisasyon. Subalit kung ang puso natin ay hindi ganap at hindi handa, hindi malinis, kundi kung ang pagkatao natin at kaluluwa natin ay hindi handang tumanggap kay Kristo bilang hari at hindi tayo marunong tumulong sa ating kapwa, hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi tayo marunong tumanggap ng ating pagkakamali sa harap ng lahat, lalong-lalo na hindi tayo marunong humingi ng tawad at magpatawad.
hindi tayo makapapasok, ika nga, dun sa pista na inihanda ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat kulang tayo sa gamit, kulang tayo sa tinatawag na kabuuan ng ating pagkatao upang tayo ay maging karapat-dapat na makarating sa Kanya. Hayaan po natin na ang paghahari ng Diyos ay manatili na sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa at halimbawa, sa pamamagitan ng sakramentong ating tinatanggap, lalo na sa sakramento ng Eucharistia, at lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti, ng ating pakikipagkapwa sa lahat. Tandaan po natin, ang pagiging mababa sa paningin ng Diyos ay Kanyang itinataas. Ang nagmamataas sa lahat ng bagay, bagamat siya ay kumikilala kay Kristo, ay ibababa ni Jesus. Subukan po natin baguhin ang ating pag-uugali. Simulan po natin ayusin ang ating sarili upang tayo ay maging karapat-dapat sa paghahari ng ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin po tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Ama, salamat po muli sa umagang ito, sa panibagong umaga, sa panibagong araw. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagsubaybay, paggabay sa amin, at pagbibigay mo ng mga biyaya na nararapat sa aming lahat. O Jesus, nawa ay maging ganap at payak ang aming pagdiriwang ng iyong pagiging hari dito sa Santinakpan. Hari ng sanlibutan, hari ng aming puso at ng isipan. Nawa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo ay patuloy kaming maglakbay, O Jesus, patungo sa iyong kaluwalhatian. Paglalakbay na may kababaan ng loob. Paglalakbay ng may pagbabahagi ng aming sarili sa iba. Paglalakbay na may pagpapatawad at dala namin ang iyong pagiging hari sa aming pagkatao, sa aming kaluluwa, sa aming puso at isipan. Salamat, O Jesus. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu Santo, sa patuloy ninyo pong pagsubaybay sa aming lahat. Nawa kami ay pilitin namin maging tunay na karapat-dapat sa iyong paghahari, O Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi tayo iniiwan, hindi tayo hinahayaang mawala sa Kanyang piling. Subalit kailangan lang natin damahin, kailangan nating tanggapin, kailangan nating pagsikapan, kilalanin na siya ang hari ng ating buhay, sapagkat ang Diyos ay nariyan sa iyong tabi, nariyan sa iyong puso, nariyan sa iyong sarili, at sa sakramentong Kanyang ibinibigay. Sa Kanyang mga salita na ibinibigay, hihiwatig araw-araw, nariyan ang Panginoon sa iyo. Pagpalain ka.